3 draft. Okay, gusto ko yung Blue side. gusto ko yung respect Minotaur, Echo. respect Masha dito ng side ng Echo kasi yun madalas ang pina-first pick. Ewan ko ba dito sa AP Brand, sila lang ang nag-first pick ng Minotaur sa buong liga na to. Sila Which is sobrang confident nila. Walang Matilda dito. So, hindi ko pa nakikita yung Ogwen special dito sa game na to. Parang totally shooted down siya, no? Oo, parang, oo nga no. Hinihintay pa natin lumabas eh. Naaurahan. May chance eh, no? Feeling ko na hindi naman aurahan, parang ano lang, parang kumbaga nakikita lang yung saan yung movement. So pwede natin i-expect sa game number 3, baka sabihin dito ni Coach Trevor din, para Ayun oras lang. na ata din para magkaroon ng konting shining shimmering eh. Oo, dami nyo kasi sinabi, Manjim, anong Ogwen Aura? Na nagulat ka? Oo, Na, bilis ng draft. anong Ogwen Aura? Ito na, baka ilabas na yung Arlot Post 5 Ay, may oo Ogwen. nga. Remember, back in Season 11, accident pick to ng AP Bren na pwede pala. Akalain mo yun at gumana. Oo, Doon pa nagumana. lang na-prove ng AP Bren once they don't have the heroes na pwede maging counter sa mismong strength even identity nila, they go for the gold. Katulad nito, yung if position 5 Arlot nga ito, a team pwedeng maging counter punch din dito if you're up against either the Barats or even the Roger. May kita natin. Pero Uy! the Harith, Ayan na. the Harith pick of AP Bren. Super Marco with the Harit. Ay, bago this. Bago this at medyo maganda to up against the Roger. Or depende kung baka mamaya ilagay na naman sa mid. Oo, pwede rin Ginagamit din ni Few yan. Oo, dati kasi core save you eh. Pero kasi kapag nag-level 4 yung Harit, goods na goods na siya sa Roger eh. Siguro Oo. level 1 kaya pang Kasi sumabay. nagkaka-shield. Oo, nagkaka-shield kasi so pwede niya ma-withstand. Yeah. Tapos melee kasi yung Roger eh, so mas madali niyang, kumbaga mas madali mo matatarget yung synchropation. Sa ganun, mas makukuha mo yung angulo nung synchropation mo. Pero yun nga, tama kasi Chantel, hindi pa natin alam kung yung Harit na to ay pupunta ba sa... Gano'n ba ang Harit gold ngayon? Parang bihira tayo makakita. Ay, Harit mid ngayon. Parang bihira tayo makakita, Chantel. No? Pero kasi AP Brand to eh. Everything is possible, I think, for AP Bren to decide if kung mag-mid lane sila either mag-goal. Yun pwede gumana. Pero sa lineup na to, we're trying to consider kung ano nga ba yung pwede maging magandang counter against this Roger. Kung mid lane siya or gold lane. Pero kung mas gana nga ba siya kung gold lane siya or rather to the mid? For sure yung Roger gold lane, pero yung Oo. Harit ay kay Chantel ko nakita yung option kasi nga AP Brand to, pwede sila mag-psycho-psycho. Mag-iba-iba ng Ang main strength kasi ng AP Brand, dami nilang strat. Ano, Hindi hero eh, marami silang strat. it's the strategy kasi. Oo eh. The falling tingnan natin. stars brought us here. Boy, Ito, ay, nakita ko to. Dahil nga, meron pa ang Valentina, tanggalan na lang ata tayo dito ng Vexan, even the Novaria. Ito kasi yun, yung nanay pwedeng nakawin dito daw ni Sanji kung gold Harit man to, which is 80% true or 90% true. Kasi nga yun na talaga yung madalas natin nakikita. Pero itong Haka Sanji ban ay ginawa nung last MPLI ng RSG. Laban sa Echo. Naalala ko noon eh. So, dinubusan nila si Sanji at ngayon walang mga long-range heroes. Mapipilitan ba si Sanji dito? Mag-Gusion, mag-Julian, kung may nagaganon, kung may mga Julian pa man. Gusion, nakita na natin Gusion, sa kanya. oo. Ibang Gusion. klase din kasing respeto na binibigay sa kanya. And for this, they need to make sure kung ano nga ba yung pwede nilang tapatan. Because Oo. kung mid lane nga itong Har, depende, we still not sure kung saan nga pupunta to. Pero, Midday na rin na. Ay, Sure ball na, midday na rin. nilabas ang kanila yung role. That is a Fanamis as well. Nana ata si Sanji dito. Or kaya Valentina. Nagme-make sense din yung Nana kasi kung pwede mong hulihin Valentina. din kung naka-ano din eh, kung naka-ultimate din yung Harit eh. The only way para mapigilan mo yun, para mag-synchro dash yung Chrono Vision, yun lang talaga eh. Oo, para mamuli na siya. Pero kasi siguro Valentina to save. Kaso natalo sila sa ano na yun eh. Natalo sila kanina doon. Kung ikaw yung Echo, natalo sila kanina sa formula na yun. Oo But then nga again, pala. ang Game 1. Ang difference maker kasi Yuzong naman this time. Hindi lapu-lapu. Pero yun nga lang, si Coach Trevor, nasa kamay niya yung Arlot. Sobrang masterful ng AP Bren with this Arlot pick. Yung mga biglaang hila ni Ogwen, mga biglaan niyang final slashes. Sobrang crucial. So yun, tama nga. Grok Valentina Valentina. nga. At kakounter rin to ng Grok ni Daddy JP. Now we're waiting for the final hero ng side ng AP Bren. AP Bren now for the stats of Sand for the EXP lane. You've mentioning how he is really strong with this U-Zone. No, KD 3.20. So even this the win rate, 100%. Ate mo Chantel for this one. Oo nga XP pala. lane. Babalikan natin guys, yung dalawang teams natin is Pakits. still undefeated for MPL Season 13. Tapos 3 points yung kahit 2-1. Oo. So ang hero ni Big Flap, difference. hero ni Flap, pwede rin kasi siya mag-Arlot. Pwedeng baguhin ni Ogwen eh. Pwedeng psycho tong Arlot na to eh. Pwede kasing
XP Arlot din. Pero kung si Flap ang XP Topa Kids, Bene. Pwede kasi meron din talagang backline na pwedeng i-access pero Tamus! Old school! So roam talaga si Arlot. Oo. Okay, this makes sense. Okay, so mid lane Harith, a gold lane rather, na nag-switch Gold na. lane Harith. Gold lane Harith. So up against a Grok and also the Roger. Nako, parang medyo ano to, crucial ang farming. Well, Old para sa school. dalawang teams naman natin, laning pa lang. Actually, even ang game number or series 1, ay binanggit na natin how crucial the initial laning is. So, tinan natin. Again, last game para dito sa ating dalawang teams at 3 points for the winner. At napaka-importante niyan sa bagong system din natin for playoffs bracketing. Mind you, nabigay ng Echo yung first loss ng AP Bren sa season na to. If I'm not mistaken, wala pa silang ni isang game loss. Game. Yeah. Oh, yung Echo meron na may isa Kaya number 1 yung AP Bren kasi in terms of the games na titignan mo, ilalagay mo sa number 1 yung wala pang talo talaga at kanina lang nangyari yun, yung first loss of the season ng side ng AP Bren. Kaya respetuhin nila ngayon yung Echo. Isa sa mga strength ng Echo is imposibleng isa lang yung initiator namin. Kailangan max 3. So, respeto sila. Purifies ngayon ang kinuha ni Super Marco at maging ni Few. Game number 3, AP Bren and Echo. Sino nga ba ang mananatiling undefeated series-wise dito sa ating star match of the night, Echo and AP Bren. Balik sa ating even emblem build. Look at this, early pokes as well, vision for Ogwen and JP. So pinag-usapan natin kanina yung gold lane Harith. Yung gold lane Harith up against this Roger. Goods yan, goods yan. Passive-passive lang yan Yung shield. Actually, silang dalawa ay parang kaya nilang maging defensive alone. So, ano lang dito, parang yung magiging ano dito, crucial factor is yung level gap ng Valentina as compared to other players ng AP Bren kasi yun yung passive. Tsaka siya yung pinaka-pang-poke talaga ng Echo dito dun sa mga bigger objectives. Yun nga, then again, kailangan din natin i-take into consideration yung Netherrealm. Goods din though yung pag-rotate dito ni Ogwen sa bottom lane para level 2 agad si Marco kesa level 1 na makikipagsabayan sa isang Roger. Kasi kahit papano, may opportunity na si Marco mag-poke from afar with the Synchro Vision. Plus makakapag-chrono dash siya just in case. So very careful ang dalawang gold laner natin. Ito yung feeling ko yung difference maker din yung XP. Yung Tams versus the Yuzong matchup. Parehas silang masterful sa paggamit ito. Si Flap at saka si Sanford. It's a long way down the road on memory lane. Paano nga ba nagsasabi nga ni Kuya Imagine old school. Pero unang skirmish. Okay, may kita natin ginamit na dito na welcome. It's gonna be a Carl TC! Mga ka-first blood dito, si Carl TC naman ginamit na ang Netherrealm. Si Carl TC pipilitin din yata na nabigyan. Pero nga lang, couple of players dito gusto kuhanin ni Flap TC. Pero sabi dito ni Sanji, teka lang, meron din naman akong Netherrealm na pwedeng gamitin. Vexana nga pala ang hero na hawak ko. Habang si Sanford dumating na rin. Akala natin makakapag-Netherrealm na si Feudon, but I think kaka-4 niya lang nun, tapos naglalagay parang siya, kaya miss calculation doon sa Netherrealm. Kung umabot sana yon, buhay pa sana si Kyle TZ. So good usage ng Echo dito na inunahan nila kagad. Yun isa sa magandang traits ng Orke. Kapag commit. Commit, wala muna. No looking back. Ito ngayon naging daan nga ng Echo. Pero ngayon nila subukan kunin ng turtle na to. Will Kyle TZ contest? Hindi na muna. What a Carl TZ secures the first objective. Great vision coming out from JP. Ang mission nila doon ay pigilan ang mga players ng AP Bren. So may kita natin ngayon na lumaki agad ang kalamangan. Malaki yung 1.3k para sa 3-minute game. Dahil tinan nyo naman yung level difference. Sanford is not level 5. Uy. Kamunti ka na. Oh, no. Dito si Flap TZ. So kailangan nila mag-disengage more on maingat play muna. And the Ogwen, parang binibigyan niya ng vision. Si Kyle TZ na, okay, it's safe to farm here. Kamuntikan si Flap TZ doon. Kung nabeso sana siya ni Carl doon, ay pwedeng yari siya kasi pwede siyang makombo. Cooldown pa yung vengeance niya that time So, may possibility talagang hindi rin siya mag-survive with that burst na meron ang Echo sana. Then again, it's still safe para sa side ng AP Bren. 1k pa lang. Yep, nagamit nga din ng Detona's welcome. With the pokes as well in the gold lane. Dahan-dahan din muna lang sinusubukan. Kumuha din muna ng mga items. No action just yet. Pero dito natin nakikita how the rotation would actually be a big factor talaga sa Echo. They need to spot out kanina kung saan nanggagaling si dati JP, saan nanggagaling yung kanilang mid lane. Kasi yung pinaka-factor dito kanina
sino yung mag-make ng play. Wala pang Detonas, welcome si Carl TZ. Pokes mo nang gagamitin. Yeah. 48 seconds for the next objective. Laking bagay kasi nung Grok dito din sa game na to, Oo. yung passive nung Grok na kapag dumikit ka sa bato, yung immune ka sa mga pwedeng gawin. At yun lang yung ginagawa ni JP, just provide vision. Regen pa. Provide vision para sa kanya mga kampe. At walang magagawa si Kyle dito kahit makipag-taunt siya dyan. Yung gagawin na ni Carl, ayan na, Ngart. Ayun na, nakita na natin. Idinikit na sa pader. Sabi, face the wall. Bang. Tapos sakto naman dito, patay sa kamay ni Sanford. Pero dediretso pa mga players pa na Echo. Hindi pa daw sapat na nakuha nila si Kyle TC. Grabe. Dediretso pa nila. Mukhang kukuhanin na rin dito. Si View, pero nga lang, meron Hila. Shadow Stampede na hila sa ilalim ng Torre. Mga baliktad ba? Hindi! Carl TC with another kill. 2 casualties para sa Echo. Daddy JP making all the vision work when di pa tatapos. Pero Ogan nag-iisa laban sa dalawa. Ogwen Gutom na si Carlito. sinusubukin na apak-apakan lang. Sanford, Oh, sinubukan oh. Ayan na final slash. Well, Sanford goes down. Si Ogan na lang pa naiiwan. Wow, what a microplay. Buhay pa rin. Magandang kill para kay Ogwen though at buhay na rin si Kyle TZ. Pwedeng i-go to ng AP Bren. Pwedeng lamang sila dito. Wala si Sanford. Okay, tingnan natin Walang dito ultimate si Carl TC. Donut nila mukhang mabaliktad pa nga yata dyan sa objective. Oh. Sabi Carl TC this time around. At sumama pa na pagpasok doon. So kailangan umalis sa mga players dito ng mga Echo. Kaya naman wild charge ginamit na ni JP. At maganda yung play ni Ogwen doon na. Parang Oo. heavy play. Oo. Wala siyang buhay pero sabi niya, mamaya na ako uuwi. Wow, grabe. Wow. Wow. Wow, nagawa mo pa yun? Heba Abi Oh, listener. grabe ka, ha? Alam ko na yung Spotify list mo. Oo, alam na namin Spotify list mo. Nasa top pa. At agree ako sa beautiful play na ginawa ni Ogwen doon kasi kahit paano na hindi nadagdagan yung casualty na napitas si Kyle TZ dahil libreng turtle sana yon para sa side ng Echo. Good outplay from Ogwen at mukhang narinig niya tayo. Kailangan ko na daw mag-shine. Labas ko na yung Arlot ko. Ito na speaking of Arlot na dito naman sa may mga Oh, bottom lane. ayun na. Para nag-serve ng Nabigyan. badminton shuttlecock. Oo, ayun na. Tapos dominance ice na siya dito. Parang pinadala Iba- si Nervis yung shuttlecock. Iba talaga maglaro ng badminton dito si Arlot sa kamay ni Ogwen. Ito Oo. yung factor ng isang position 5 ni Arlot. Ang daming plays na pwedeng mabago, ang daming mismo mga tactic na pwede ding maninegate. Sobrang masterful ng gamit ni Ogwen dito sa kanya. Kaya nga siya the master nitong Arlot. Remember, accidental pick Naku to. po. Ayun, oh. Ang galing magwalis. Oo, nakikita natin na may damage na rin si Super Marco by the way against this Barats. At talagang kalmado muna ulit ang mga players ngayon. So talagang nagja-juggle lang ang ating gold lead na pabarya-barya for both teams. Yep. 3-0 na si Ogwen low and still, may kill threat kasi ang isang Arlot, ang isang Arlot room. Anyways, Okay, may Shadow Stampede doon. Sakto yung taunt against JP. Oh! Tapos yung wild charge medyo naultog pero makapag-flicker out pa rin. So ang daming mga nagamit doon na resources actually, lalong-lalo na sa ating mga post 5s for both Echo and AP Bread. Grabe yung pag-seal doon ng final slash, no? Kung anong pagkakataon na pwede makita si JP, walis ka agad dun sa gilid, eh. ang maganda sa ginagawa ng AP Brand, nilalaro din nila yung power spike nila. Alam nila na may dominance ice na, tapos nag-antikiras pa si Kyle TZ. So yung damage output ng Echo dito ay medyo mawi-withstand na ng mga makukunan sa side ng AP Brand. Okay, Oh, si Sanji nakita yata doon pero napalalim yata ginamit agad ng Netherrealm. Habang si Sanford doon sa may ilalim, si Pew magiging target niya pero may counter na Netherrealm para dito kay Pew. Cardi's is gonna be down para diretso yung mga para kay JP. Napakasakit ng mga synchrovision at look at Ogwen. Dumedire-diretso lang at hahabulin pa nga yata niya si Benny Cutie pero dahil dyan, double kill na para dito kay Kyle TC at meron pang hinahabol dito si Super Marco dahil dyan, AP Bren makakasecure ng pagong at pwede pang Torre doon sa may bandang gitna. Tatlong nawala, may Torres sa gitna at merong isa na namang turtle for Kyle TZ. Wow! Another objective at kills. Wow, AP Brand with the lead, Uy, 3.0. Nanakawan pa, ah. Nanakawan pa nila. Isang purple at isang orange ang nanakawin ng AP Bren. Nako. At doon pa tataas ang kanilang kalamangan. One thing na specific na pwedeng mangyari sa laban na to is that lumaban ng Echo doon sa loob ng Zaman Force. At dahil doon, parang preview na pala to. MSC 2024. Grabe, no? Preview? Paki-screenshot. Kasi madaming, tama yung pagkaka-deliver mo kasi tatlo yung question mark eh. Preview? Yan. Sino kailangan? Pero wait lang, minus slash. isa sa mga preview natin is na-preview na natin na mayroong makakagat dito si Cartiz. It's gonna be a counterplay. Merong alam din paggamit na Netherrealm para kay Few. Si Flap TC nandito na rin. Hello, my friend. Kaya naman patay si Cartiz sa kami ng idol niya. Habang si JP, isama mo na rin. Merong petrify para kay Sanford na laban. Ang Sansan Duo. Isama mo dito si Benny Cutie with 3 hits. Pero si Sanji na iwan sa may bandang likod. Sanford is down as well.
Crucial. AP Bren out positioning Echo, hiniwalay sa lahat ng pwedeng ilagay sa mapa. Benecute na lang ang naiwan. Sobrang taas na ng sustain ng Echo dito. Hindi nila na kagad na mapapatay si Tams. Together, of course, with the Paramis plus yung Arlot. Ang ganda ng early game na meron si Ogen. Meron na rin siyang Athena Shield. So, kahit pa paano, kaya niya ng tangkihin yung mga binabato-batong Shadow Strikes na meron si Sanji. Good game para dito sa AP Bren. If you are Echo, kailangan think twice ka. Kasi in AP Bren, ilalaban nila yung kanilang Netherrealm lagi sa loob ng Zaman Force. At kapag nasa loob ng Zaman Force yung AP Bren, hindi mamumula basta-basta itong si Super Marco para mag-Berserker Barrage si Benny Cutie for the last hit. Oh, thank you for that. Dahil lahat magiging purely a great team. Pagtulad nito, kakasabi mo lang about the Synchro Vision, even yung ultimate na isang Harith. Pwede silang bumabad, pwede silang mag-sustain. Extended team fight, sino mo ito, Ate Chantel? Oh, sakto pala. Maganda sana yung positioning ni nung Sansan. Kaso na-knock up ni nakalwit ni Kyle TZ. Na-knock up dito si Sanford nung moment na yon. So very crucial talaga lahat ng mga skills na pwedeng gamitin na pang-counter. And speaking of pang-counter, kailangan ma-counter dito na Echo ang sinisimula na Lord ng AP Bren. Sobrang basic nung plano. Parang kumbaga pag nag-dragon si Sanford, magtabi-tabi na. May Netherrealm, may Zaman Force, hindi yan lalapit dito. Pagka-land niyan, siya ang yari sa atin. Parang parada lang yan eh. So kailangan bigyan ng space muna kung saan nanggagaling yung Dragon. Another, soft reset. Oh my God. Soft reset na! Narinig natin yung Gosil, narinig na natin, nakikita natin yung Dragon ngayon. Si Curtis ay mga kalahati yung buhay habang si Sanji hahabulin doon para umabot yung kanyang Netherrealm. Habang papasok yung mga players dito ng AP Bren, Sanji's gonna be down, naiwan. At si Curtis patay na rin. Kaya dahil dyan, dalawang players ng Echo ang wala. Habang kailangan nang umuwi this time around ni Benny Cutie at sisimulan na ng AP Bren yung Lord. Parang beehive na talaga gumalaw yung AP Bren ngayon. Hindi na tayo makakita dito ng iwahiwalay puwersa para sa kanila unless mag-split ng bahagya si Flap TZ. But they will utilize the Zaman Force Netherrealm combo every time. Pwede pala yun. At hindi na magagawa ngayon ng Echo yung ginagawa nila kanina na mayroong bumabackline sa Luyi. This time, yung lapag gaming ng Zaman Force, doon lang sila lumalaban. Kahit anong mangyari, lugi yung Echo doon. The Beehive, the Swarm, kailangan mo ingatan kung saan ka pwepwesto. Dalawang unang 2 takedowns right away from AP Bren. Hindi muna kumontes doon sa mismong objective. May Lord ngayon ng AP Bren na pwedeng mag-siege sa gitna and they have to make sure on how to defend this. Ang hirap nito kasi kahit isa kang Grok, like for example, kahit yung si Carl TZ, kahit meron siyang missiles, wala silang skill pang alis doon sa AP Bren sa loob ng Zaman Force na yun. Gwen, wag mo. Madedefensahan pa rin dito na Echo yung Lord. And for AP Bren, continuous lang ang kanilang magiging pressure, ay bibigay na pressure against Echo. So kailangan maging maingat din sila dito dahil pag may napalalim, parang nakahanda din. Si Carty sa Detonas welcome. Pero nakita natin guys, narinig natin yung conceal pero naharangan lang din naman ng padera. Habang nakaabang dito, ginamit na yung Zaman Force dahil Torre pala ang gusto ko hanin. Napakagandang final slash. Sama pa ng wild charge pero may sagot. Sabi nila may Netherrealm. Tapos nandito na nga. Killing spin na para kay Few, dalawang patay para sa side na Echo. Pwede diretsuhin yung Torre dito sa may bandang ibaba. Dahil kumpleto pa ang players na AP Bren. Tatlo ang kailangan dumepensa para sa Echo ngayon. Meron pa minion wave sa may bandang gitna. Wala silang damage. Walang damage ang Echo dito. Tatlo lang naiwan. Endable to. Kaya bang depensa ng mga Orcas to? Parang hindi yata sapat pero si Kyle DC ginamit ng energy eruption at paaalisin. Palalayuin pa nga si Sanji doon sa moment na yon. Si Benny Cutie na pipilitan dito dumepensa. Pero nakita natin Flap TZ tumayo na yata. And for this one, hindi pa rin matatalo ang mga Hive, ang mga Beasts. AP Bren wins the series. The World Champions. Ang laban ng mga kampiyon. Nanaig ang Black and Yellow sa laban. Napakagandang match. Napakagandang series. Pero doon pa lang nila nakita kung paano hiwalayin mismo ang mga member ng Echo. Yung bread and butter nung nangyaring laban is to get the better, I think the better drop execution for the side of AP Bren. We talked about this, yung level 4 na meron, yung kapag nag-level 4 na, kaya pinapa-level 4 nila kagad si Mr. Super Marco kasi yun ang mangyayari, yung sama-sama puwersa at doon na nawalan ng lakas yung Echo. Nakikita natin kanina na it was Carl TZ initiating with those 2 to 3 pick-offs. Yung nakikita na